Good morning. Yan. Happy Father's Day para sa mga tatay. Pakibati naman yung tatay na katabi mo. Happy Father's Day. Baka mahulog yan. We have a good father. Yung composer daw niya, di ba? Remember? Naalala niyo? The composer of that song. Nung kinocompose niya, una, isang good lang yun dapat eh. Nung kinakanta niya na, he's a good father. Sabi niya, something is parang missing, parang kulang. Kaya ginawa niyang good father. He's really a good father. Grabe, no? So, in that song, marami ng kinatagpo ang ating Ama sa pamagitan ng awitin na ng good father. So, good morning. Good morning. So, let's have a tribute to the father this morning. Yung mga tatay, yung mga kalalakihan na tilikha ng ating Diyos, tinalaga ng ating Diyos para sa pangunguna. You know, Adam is the first man, is the first father, di ba? Si Adam. Remember Adam? Si Adan, ang kauna-unahan na ninuno natin, tatay natin, no? Si Adan. So, sabi ng Lord sa kanya, in Genesis chapter 2, okay, we can start at Genesis chapter 2, verse 15. Genesis 2:15. The Lord God took the man and put him in the garden of Eden to work it and to take care of it. To work it and keep it, or to take care of it. That's verse 15. Basahin muna natin. And the Lord God commanded the man, you are free to eat from any tree in the garden. Next. But you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil, for when you eat of it, you will surely die. Verse 18, the Lord God said, it is not good for the man to be alone. I will make a helper suitable for him. See, before the helper, before Eve, si Adan po ay tumanggap na ng responsibilidad magmula sa Diyos. No? Ano yung responsibilidad in verse 15? Para daw ang Garden of Eden ay pangalagaan ni Adan. To work and keep it. To work and keep it. From Adam, before Eve, no? Bago pa si Eva. So si Eva ay magiging katuwang ni Adan para sa kanyang gawain. Okay? And the work is to keep it. To work and keep it. What is the word work? Yan. Naalala niyo ba yun? The word work. Online ka ba? Online ka. Abad is the word abad in Hebrew. The word is abad. Can you search for abad? Yan. Siguro nag-iiba na rin ang ano ngayon eh, na? Ang message style, ang preaching style kasi online na tayo. You can have all the information that you need. The word abad, yan eh. Multifaceted root verb. Yan na ba yan? From Hebrew. Abad. Okay. So to work, to serve, and to perish or be lost. Sorry. Pero doon lang tayo sa Genesis. Yes, Strong's. That's Strong's. Sige, Strong's. H 5647. In this context, the root word means to labor, to do work, or to serve as a bondsman. Depending on who is being served, it spans to very different experiences. Okay, so, life-giving service and worship. Yan, maganda yan. So it is often translated as serving God or performing worship. For example, in the Garden of Eden, humans were placed there to work and keep it. It's a form of divine service. That's why for the Israelites, ang idea nila ng work is also worship. So hindi yung magkaiwalay. Kasi yung gawain na binigay ng Lord para to abad, to work, to work is to till it, yung i-cultivate yung lupa, pagyamanin yung lupa,
palaguin yung mga pananim sa Garden of Eden, no, is work. No? It is abad. Pero habang ginagawa ni Adan yun ay pamamaraan ng pasasalamat, pagsamba sa Diyos. No, your work can be a worship. Kung ano ba yung trabaho mo. Sabi mo sa katabi mo, kung ano man ang trabaho mo, that is your worship to God. That is your worship to God. Kung ano yung ginagawa mo sa trabaho mo, no, that is your way of thanking God, worshiping God. No? So abad, no, binigay na kay Adan yung abad. So si Adan, yung unang nilikha na tao, at siya rin yung parang priest na rin, ano? In a way, kasi perform na ginagawa niya yung gawain ng isang saserdote, no? bilang isang tao na nilikha ng Diyos, no? In the garden. So para gawin yung kalooban ng Diyos. So he's the first priest at the same time. Abad. And then the word keep it, no, is the word shamar. That is shamar. No? S-H-A-M-A-R. Shamar. No? Dalawa yung sinabi kasi na job description ni Adan. Abad and shamar. Yan, shamar, no? To keep, to guard, or to protect. So, ang gawain ni Adan is also to protect it, no? To keep it and protect it, to guard it. Babantayan niya yung garden. No? Siya yung unang security guard. No? Babantayan niya yung garden, no? Para sa gayon, siyempre, hindi masira yung garden. Mapanatili, no, yung garden na maganda, no? Hindi mawasak ng kaaway. No? Babantayan. Sino sa inyo mahilig magtanim? Yun, no? Di ba, pag nagtatanim ka, nag-aabad ka. So, nagkukultivate ka ng lupa, dinidiligan mo, pinapatabaan mo, that is abad. No? And then, pagkatapos mong gawin yon, then mag-enjoy ka na. Siguro, hindi ka makapasok pa ng bahay, no? Kasi pinitingnan mo pa yung tinanim mo, ina-enjoy mo, no? Binabantayan mo, minsan binabakuran mo pa, no? Baka mayroong maligaw na mga manok, no? O kaya naman, may mga makukulit na bata, di ba? So that is shamar. That is guarding the garden. No? Babantayan mo naman yon. So, yun yung unang trabaho ni Adan, ng tao. Doon sa garden, sa paraiso, abad and shamar. Pagandahin yung paraiso at bantayan yung paraiso, no, na binigay ng Lord sa atin. At saka, dilikha yung babae. Suitable, ano tawag sa babae? Suitable helper. Katuwang. Kumbaga si Adan, no, ang unang may katungkulan, siya ang unang may responsibilidad. No? Tapos, ginawa yung babae para suportahan siya. No? Para tulungan siya. Okay? Kaya nga sabi ni Pastor Ray, sino yan? Si Pastor Ray, yung ating ginagamit sa ating biblical parenting. Ray Clemente, no? Si Pastor Ray Clemente. Sabi niya, so sino ngayon ang maglalaba? Ha? O sabi ni Pastor Ray Clemente, ang lalaki, ang babae ang tutulong sa paglalaba. Grabe, no? Kasi ang unang may trabaho, lalaki. Ang babae, katuwang. No? Kaya sabi ng kakakasal ko lang na kaibigan na pastor, sabi niya, hindi ako Iron Man. Sabi niya, kala ko nung una, hindi ko maintindihan siya. Sabi niya, hindi ako Iron Man. Aquaman ako. Ay ko, ano yun? Iron Man, Aquaman. Hindi ako mahilig magplancha. Hindi ko gusto mamalansya. Sabi ko kay Mrs., hindi ako Iron Man, Aquaman ako. Pwede ako tagalaba, sabi niya. Okay. So yung washing machine niyo pang lalaki. Oo, sabi niya. So kasi Aquaman daw siya. Tanongin mo nga yung katabi mo, ano ka, Iron Man o Aquaman? Yung mga tatay na nandito. Aquaman? So ang lalaki ang unang tumanggap ng katungkulan. At pinalawig yun ng Lord. Di ba? Ginawa niya, nilagay niya, ngayon si Adan at si Eva, inilagay niya na sa buong daigdig. Grabe, no? In chapter 1, makikita natin na ang gusto ng Diyos, na pangalagaan na ni Adan at ni Eva, ang buong daigdig. No? Ang buong daigdig na ano yun? Abad and Shamar.
So that's our work, no? Abad and Shamar. Now, no, that pertains now to our territory. Kasi nga nagkasala, di ba? Hindi na natin napapamahalaan ng buong daigdig. Meron na lang na pinagkakatiwala sa atin ng Diyos na mapamahalaan natin. Unang-una na ang pamilya natin. Yon, pamilya natin. Kaya, kamustahin mo yung katabi mo, kamusta ang pamilya mo. So speaking of Abad and Shamar, ang immediate application nun, no, ay yung tahanan natin. Yung ating mga tahanan. Of course, that should extend, no, to our community. No? Pero unang-una na yan, yung tahanan natin. Yung tahanan ba natin, nag-aabad ba tayo? Sabihin, yung tahanan ba natin, pinagaganda natin? No? Siyempre, kasama na yung mga nakatira. No? Mukhang maganda nga yung bahay natin, yung mga nakatira naman, yung mga anak naman, napabayaan, di ba? So, dapat sa tahanan, ang unang gawain, no, ay pagandahin yung tahanan. No? Dapat yung tahanan natin, di ba, lumalago, gumaganda, paganda yung buhay natin. So bilang mga tatay, na tayo ang unang may responsibilidad sa ating tahanan. Katuwang ang nanay. Di ba? Katuwang ang nanay. So kung anong itsura ng tahanan ninyo, yun yung reflection ng tatay. Yun ang reflection ng tatay. So kung magulo ang bahay, hindi maayos, di ba? Marumi. So, ibig sabihin, that is the reflection of the Father. Kasi, yun yung unang gawain na meron tayo bilang mga tatay, di ba? Abad. And then, Shamar. Yung tahanan ba natin, nababantayan natin? Di ba yung tahanan ba natin, naiingatan natin? Kung merong hindi magandang nangyayari sa loob ng tahanan, ibig sabihin, meron tayong pinayagan, meron tayong pinapasok. No, meron tayong hinahayaan na mangyari. Alam mo, isang bagay na patuloy na nangyayari hanggat hindi mo hinaharap, di ba? Patuloy pa rin na mangyayari. Okay. So eventually you will decide, para tapusin yon, para dahil yun ay kasama sa pagbabantay mo. So ang tahanan, ay binabantayan natin, at pinapaganda, ang ating mga tahanan. At yun yung gawain ng tatay, gawain ng nanay. At siyempre, katuwang ang mga bata, katuwang ang mga anak. So, tulong-tulong na nagkakaisa para bantayan yung ating mga tahanan. Our homes now is the little Eden, the Garden of Eden, that God wants us to enjoy. The Garden of Eden is habitation. It is a habitation. So, yung unang tahanan natin, the Garden of Eden. Doon tayo nilika tayo ng Diyos, nilagay tayo ng Panginoon sa Eden, doon tayo tumira, at doon niya gusto na maranasan natin ang kagandahan ng buhay. Now, we don't have the literal garden now, but we have our homes, our own homes. And that job description is the same in our homes. We should abad and shamar in our homes. Amen? So, kamusta ang tahanan ninyo? I think God is concerned with our homes. Kamakailan lang sa General Trias, merong isang bata. Bata pa, ilang taon lang siya na nanaga ng mga mas bata sa kanya. I think she's just 13, 14 years old. Tapos pumasok siya sa isang classroom ng mga mas younger. Tapos of course, the explanation is meron siyang depression, meron siyang, ano tawag natin doon? Meron siyang pinagdadaanan, na meron siyang issue, sa kanyang emosyon, sa kanyang isipan. And then, what is the response of the people around her? Kasi yung school, natatawa ako Nangunang blame yung school. Kasi hindi na nagtuturo ng values sa school. Kasi yung mga kabataan ngayon, hindi na nagdidisiplina sa eskwelahan. We're missing something. Yung bata, mas mahaba ang panahon at oras sa tahanan. Sa tahanan, Ang tahanan pa rin ang unang paaralan. Bago natin sisihin yung mga guro, bago natin sisihin yung institusyon ng edukasyon, dapat tingnan natin anong klase ng tahanan ang pinagmulan ng bata. Diba? Anong klase ng mga magulang meron siya. Kasi yung tahanan pa rin, ang una, na lugar ng paghubog.
para sa atin. So, ang dami nanawagan, ang DepEd regional, I think nanawagan sila para sa mga values, anong tawag nila? Mga values educators, no? From the pastors, no? Recruit, dinideploy sa mga school. Para sa school, magkaroon ng values formation, no? Led by the pastors, no? Happening now, no? Especially probably in General Trias, no? But not only in General Trias, no? But it is a call for, I think, for the regional DepEd, no? Na magkaroon ng values uli sa mga school. Okay yon, no? That's a good solution, no? Pero dapat puntahan pa rin natin yung ugat, no? Puntahan pa rin natin yung ugat. Ang ugat pa rin yan, pamilya. Pamilya pa rin. Kaya kung sino ka ngayon, no? Anong pagkatao mo ngayon, no? Yan ay nahubog, no? Dapat una sa lahat ng pamilya mo. Yan, ng pamilya mo. At nahubog ng tatay at ng nanay mo. No? Nahubog ng tatay at nanay sa loob ng pamilya. So that is the responsibility, no, of being exercising the abad and shamar, in our homes, no, in our family. So ang pamilya ay napakahalaga, no, sa paningin ng ating Diyos. Now in Exodus chapter 10, can we read this again? Exodus 10, 3 to 11. So let's read the whole passage. Exodus 10, 3. So Moses and Aaron went to Pharaoh and said to him, "This is what the Lord, the God of the Hebrews says. How long will you refuse to humble yourself before me? Let my people go so that they may worship me." So yung mga anak ng Diyos, no, nandoon sa Egypt. What is Egypt? Egypt is the place of bondage, no? Nandoon na ang mga bayan ng Diyos, no, na naalipin, no, ng mahabang panahon, no? So dumadalangin sila sa Diyos, no? At dininig sila ng Diyos, no, na ilabas sila magmula sa pagkakaalipin na to. At tinawag si Moses, no, inihanda si Moses, no, para dito, no, para ilabas ang buong bayan ng Israel from Egypt, no? So si Parao nagmamatigas, no? Ayaw niyang makalaya yung bayan ng Israel. Okay? So verse 4, "If you refuse to let them go, I will bring locusts into your country tomorrow." Okay? Pag ayaw mo pa rin. Okay? By the way, this is a series, no, of this is a series of, ano tawag natin doon? Plagues, no? The series of plagues. "They will cover the face of the ground so that it cannot be seen. They will devour what little you have left after the hail." So including every tree that is growing in your fields. No? Kakainin daw lahat ng locust. Ano? Yung locust, di ba, ang itsura niya para mga tipaklong. No? Anong tawag sa Tagalog? No? Parang mga tipaklong. Okay, so verse 7. "They will fill your houses, and those of all your officials and all the Egyptians, something neither your fathers nor your forefathers have ever seen from the day they settled in this land till now." Then Moses turned and left Pharaoh. Okay, next verse. Pharaoh's officials said to him, "How long now will this man be a snare to us?" So kahit yung mga tauhan ni Pharaoh, sinabihan na siya, no? Pinapahirapan na tayo nitong si Moses. No? Gaano bang katagal? "So let the people go so that they may worship the Lord their God. Do you not yet realize that Egypt is ruined?" So wasak na yung Egypt, sabi ng mga tagapayo ni Pharaoh. So bakit hindi nyo palayain na si Moses, no, at ang bayan ng Diyos? No? Then verse 8, Then Moses and Aaron were brought back to Pharaoh. Sabi niya, "Go worship the Lord your God." No, sabi ni Pharaoh. But just who will be going? So sinigurado ni Pharaoh. Pero sino ba ang aalis? No? So sino ba ang aalis? Kasi nagpapaalam si Moses. Okay. So sino ba ang aalis sa inyo? Then next verse. Moses answered, "We will go with our young and old, with our sons and daughters, with our flocks and herds, no? Because we are to celebrate a festival to the Lord." So sabi ni Moses,
alis kami, kasama namin yung mga bata at saka yung matatanda. Ang aming mga anak, no? Mga lalaki at babae. No? Siyempre, kasama namin yung aming mga ari-arian. No? Yung aming mga alaga, inaalagaan. Verse 10. Pharaoh said, "The Lord be with you if I let you go, along with your women and children. Clearly, you are bent on evil." So ito yung mga tatay, no? Si Moses, ng tatay ng buong Israel, no? Nagpapaalam na kay Pharaoh, lalabas na kami sa lugar ng pagkaalipin na to. No? Ayaw payagan ni Pharaoh. Tapos dahil sa sobra na yung nangyayari nila, no, na trahedya doon sa kanilang bayan, so yung mga ano yan? Yung mga officials, so palayain na natin sila. Ganong pa sila katagal pa dito sa atin. Sira na yung bayan natin. So plague after plague, nangyayari ito. So sabi ni Moses, alis kami, siyempre, kasama yung pamilya namin. Sasama namin yung pamilya namin. No? Alangan naman, iwanan yung pamilya sa lugar ng pagkaalipin. Tapos ang nalaman yun ni Pharaoh, sabi ni Pharaoh, hindi po pwede yan. Sabi niya, "The Lord be with you if I let you go along with your women and children." Bakit? Kasi hindi na sila babalik. Di ba, sa Egypt? Pag sinama mo na ang pamilya mo, hindi ka na babalik. Di ba, alam natin sa mga nangabilang bansa. Di ba? Ang gusto natin, pag pumunta tayo ng ibang bansa, kasama na yung pamilya. Bakit? At the back of your mind, hindi ka na babalik kasi kasama na yung pamilya mo. No? So si Ate Lisa kahapon nagpaalam sa akin, nag-message, papunta na pala siya ng Singapore. Pabalik siya uli ng Singapore. The last time, napabalik siya ng immigration kasi pumunta siya ng Singapore, wala siyang working visa, yung pala nag-resign na siya sa AAC. So yung sabi, pag nag-resign ka na, wala ka ng trabaho, wala ka nang babalikan. So alam ng immigration yon. So dininay si Ate Lisa. Kasi wala siyang working visa, so pinauwi siya. Kasi wala kang trabaho na sa Pilipinas, ibig sabihin, magtatrabaho ka na sa Singapore. So very obvious. So she was denied. But this time, yesterday, kagabi, kanina umaga, kagabi, so naayos niya na. So nakabalik na ulit siya sa Singapore. Pero siyempre, andito pa rin ang pamilya ni Ate Lisa. So babalik pa rin si Ate Lisa, kung nasaan yung pamilya mo. So, sa Egypt, ang kailangan nilang gawin, isama lahat ang buong pamilya para makalaya sila sa pagkakaalipin ng Parao. Egypt today is a picture of bondage. Kung saan ang kaaway ay pilit na binibihag yung buong pamilya natin, winawasak yung pamilya natin, inaalipin yung pamilya natin, pinahihirapan yung pamilya natin. Yun ang gaawain ng kaaway. Sirain, wasakin, pumatay. Diba? Magnakaw. Yan ang gawain ng kaaway sa ating mga pamilya. Ang gusto ng Diyos, baka labas tayo magmula sa pagkakabihag ng kaaway. Ang gusto ng Diyos, maranasan ng buong pamilya ang kagandahan ng buhay, ang kasaganaan ng buhay. By the way, ang kasaganaan ng buhay, lalo na sa ating mga Pilipino, ay hindi lang nasusukat sa kayamanan na meron ka. Di ba? Sa ating mga Pilipino, sapat lang, masaya na tayo. Di ba? Makita lang natin na nakakapag-aral ang mga bata, di ba? Makita lang natin na kumakain tayo ng nasa oras, ng sapat, di ba? Meron tayong tinitira na tahanan. Kaya ngayon yung nasa heart palagi ng mga nag-abroad, makabili ng bahay, di ba? Para sa kanilang tahanan. Which is para sa kanilang pamilya, which is a legitimate need, no? Kailangan talaga yun ng pamilya natin. So simple lang yung pangarap natin sa pamilya natin. Pero may kaaway, ang gusto niya, manatili tayo sa pagkabihag niya. Sa isang pamilya na wasak, sa isang pamilya na minsan kahit may bahay, may tahanan, pero wasak naman yung pamilya. Minsan mas maganda pa yung nakatira ka sa nangungupahan ka at nakatira ka sa isang simpleng bahay pero masaya kayo buong pamilya. Alam natin yung mga Pilipino . Pero meron tayo na gusto natin na makita na magandang buhay sa pamilya natin. Now, the message for us is still today. The fathers must lead the family
to exit Egypt. It should be the father leading the family to exit the place of bondage. Kung gusto mo ng isang pamilya na maganda, maunlad, matahimik, mapayapa, nagmamahalan, there should be a leader in the family. And the leadership is given to the fathers. The mothers, you are to support the fathers. You are to support the fathers. I don't know, that is the design of God, Bakit hindi nanay yung ginawa niyang tagapanguna? Tatay ang ginawa niyang tagapanguna. Para ang mga nanay ay suportahan yung tatay. Para yung tatay ang manguna sa kanyang buong sambahayan. Amen? That is God's design. If you will go against that design, then you will have difficulty, Mahirapan ka, because that is a divine order, given by God. So the divine order of God is the fathers, who is the leader of the family. The wives should be supporting the fathers. The children is there to love their parents. That's your role. Mga bata, mga anak, your role. Do you know what your role is? To love your parents. Love your parents. Anong ibig sabihin nun? Wala kang gagawin bilang isang anak na makasasakit sa damdamin ng magulang mo. That is your role as children. Pag ginawa mo yung role mo yun, problem solved. Problem solved. In the family. Pag ginawa lang yun ng mga anak. Kaso nakakalungkot ngayon, ang mga anak nabubulid ng kaaway sa pagre-rebelde. Pagsuway. Hindi pagmamahal sa magulang. So, yun ang ginagawa ng kaaway sa ating mga pamilya. Ang gawain ng kaaway, wasakin ang pamilya natin, manatili tayo sa pagkakaalipin sa pamilya natin para hindi natin maranasan ang magandang buhay na nais ng Diyos para sa atin. God designed a divine order in our family that we should all fulfill. We have all our role. Kung hindi ka pa magulang, anak ka, nakatira ka sa magulang mo, anak ka, then you must know your role. If you're a father, then you know your role. If you're the mother, then you know your role. That is a divine order given to the family of God. And together, with the leadership of the Father, your goal is Abad and Shamar. Leave the house of bondage of the enemy. Makalabas tayo doon. Maranasan natin ang magandang buhay ng ating buong sambahayan. Pangalagaan natin ito, pagyamanin, ang meron tayo bilang isang sambahayan. Huwag mangutang pag hindi kayang bayaran. Dahil hindi mo mapapaunlad ang tahanan mo. Kung ano yung meron ka, yun ang paunlarin mo. Yun ang pagandahin mo. Kung ano ang meron ka. Kung nangungupahan ka ngayon, pagandahin mo yung bahay na inuupahan mo. Na yun ay sayo. Anyway, lahat naman tayo pansamantala lang. Kay bahay mo yan, kay inuupahan mo yan, iiwan mo lahat yan. Kaya kung ano ang meron ka ngayon, yun ang binigay sa iyo ng Diyos. Pagandahin mo yun. Pagyamanin mo yun. Maging mabuting katiwala ka doon. Pangunahan ng tatay. At bantayan yung tahanan na yun. Na hindi tayo mapasok ng kaaway. Sa halip, maranasan natin yung paglaya magmula sa pagkilos ng kaaway sa ating buong sambahayan. At ang gusto ng Diyos, maranasan natin ang isang maunlad, lumalago at binabantayan, iniingatang tahanan para sa ating Panginoon. Yun ang disenyo ng Diyos na Eden para sa atin today. Yung ating tahanan. Ang inyong tahanan ba ay Eden? Sabi ng iba, Pastor, Eden yung tahanan namin. Kasi grabe yung Satanas doon, yung manunukso. Kaya kami nagkakagulo. Actually, the number one role of Adam, this is not explicit, but this is implied in the scripture. Si Adam, hindi niya nabantayan si Eve in the garden. Hindi niya nabantayan ng the serpent in the garden. That is his role. Shamar. Kailangan, binantayan niya yung garden against the plot of the enemy. Yeah? But the enemy succeeded. So, yung
Yung una nating tatay, nag-fail in the garden. He really failed in the garden. Kaya nga nung nagkasala tayo, we were moved away from the garden. Diba? Nilabas na tayo from the garden. But of course, now, it's being restored. Salamat na lang na ang Panginoong Yesus na parito para ipakilala ang tatay para makabalik tayo sa tatay natin. Sa totoong tatay na nagmamahal sa atin. Para maranasan pa rin natin yung Eden. Yung Eden sa ngayon. So, is your home like Eden? Is your home like Eden? Tanong mo nga yung katabi mo, yung bahay nyo ba parang Eden? So make it like Eden. Because that is God's desire for you. Exit Egypt. Ano man yung mga bagay sa buhay natin, sa buhay ng ating pamilya, na nagiging dahilan ng kaaway para alipinin tayo, bihagin tayo, doon sa kanyang kaharian, kailangan makalabas tayo doon. Mag-usap-usap kayong pamilya, mga anak, hirap na hirap tayo, lubog tayo sa utang, identify your problems, ano yung ginagawa ng kaaway sa pamilya natin, iluhod natin sa Panginoon. It might not be financial, it can be relational, but there are many issues in our family. It can be emotional, hindi natutugunan, yung pangangailangan ng bawat kabahagi ng pamilya. Then talk together. Huwag niyong hayaan na ang kaaway ang magmay-ari ng tahanan ninyo. Usap-usap kayo, idulog niyo sa Panginoon, makalaya tayo magmula sa pagkakabihag ng kaaway, para nasa natin yung magandang buhay na gusto ng tatay natin. Gusto niyo ba yon? Amen? So pray for your father because the father is the leader of the home. It's the leader, it's the father who should lead the family. Of course, with the full support of the woman, of the wife, and of the children. Responsibilidad natin lahat ang pamilya natin. If you're not doing your role, then yung magandang plano ng Lord hindi rin matutupad sa ating pamilya. Sa ating pamilya. Amen? So meron ba kayong puso para sa inyong pamilya to be like Eden? Kami ni Mami Che, marami kami pinupuntahan, di ba, ng mga provinces. Galing kami ng nakaraan sa Marinduque. Yung unang hotel namin, pinakamataas na hotel na naakyat ko. Ang taas niya talaga, 4-story lang siya, pero ang taas niya. Kasi wala siyang elevator. Kaya sabi ko, ito yung pinakamataas na hotel na napuntahan ko. Tapos ang baitang niya, ang tataas. Kaya halfway, nagpahinga kami ni Mami Che. Dito nga lang, nagpapahinga kami. Di lalo na yung 4-story. Kaya ito na yung pinakamataas na hotel na napuntahan ko. Then, kala ko tapos na. That's the first night. Second night, paglipat namin ng Santa Cruz, 3rd story naman. 3rd floor naman yung hotel na napuntahan namin. So, lakad, akyat ka pa rin. My joy, our joy, pag uwi na kami ng bahay. Yung aming, minsan nagbibiroan kami, parang apartment namin yung bahay. Kasi minsan, ilang araw lang kami sa bahay, aalis na naman. Pero salamat sa mga katuwang na naglilinis ng bahay namin pag umalis kami. Darating kami medyo malinis na at mapayapa na si Mami Che. Nabawasan ang kanyang lilinisin. Gagawin. Sa TLI, nagdadakot na ng dumi ng mga aso. Naglilinis na. Pero we have a home. Malit yung bahay namin. Minsan natanong ako sa Legazpi, Pastor, kamusta ang bahay niyo? Maganda, parang nila, ina-assume nila na maganda yung bahay namin, malaki. Maliit lang bahay namin. Maliit lang bahay namin. At maganda ron, mapayapa kami pag nasa bahay. So usually sa bahay, meron na kami player, di ba? Para in the morning, papatugtog ka na ng worship songs, mga morning worship songs. So in the morning pa lang, then you will experience the presence of God in our homes. Then, siyempre, kami lang dalawa ni Mami Che sa bahay, tahimik. Bira lang kami magkwentuhan. Bira kami mag-usap.
So nakakapahinga, no, sa ating tahanan. Iba pa rin, no, kumpara sa mga hotel. Iba pa rin sa bahay. Although minsan nagbibiro kami ni Mami Che, pagka mainit. Ano bang hotel to? Parang ang init ng aircon nila. Pero nasa bahay namin kami. Sabi ni Mami Che, punta ka nga sa reception. Sa receiving. Sabi mo nga, ireklamo mo yung aircon. Anyway, ang sarap din, ano, na meron tayong tahanan na inuuwian, no? Which is like Eden for us. No? Nakakapahinga tayo. Amen? So, kamusta ka, kapatid? Kamusta yung role mo, no, sa inyong tahanan? At kamusta ang ating tahanan? No? Ito ba ay nababantayan natin? Napapaulad natin? Abad and Shamar, no? Ito ba ay nagiging Eden para sa atin? Amen? Sige, tayo lahat. Tayo po ay manalangin. So let's pray. Ama, marami pong salamat dahil napakaganda po ng plano niyo sa amin bilang yung mga anak. Katulad po ng plano niyo kay Adan, Panginoon, at katuwang si Eva, Lord, at ang kanilang buong pamilya, Panginoon. Marami pong salamat dahil kami ay pinagkatiwalaan niyo po, Lord, ng buhay at iyo pong pinagkalooban ng tahanan, Lord, sa simula pa lang, Panginoon, na nais niyo po na aming maranasan bilang iyong pang-anak. Lord, salamat dahil may tahanan kami na pinaglagyan niyo sa amin, Lord, nang nilikha niyo po kami. Isang tahanan, Panginoon, na puno ng kasaganaan, Lord. Isang tahanan, Lord, na mapayapa. Isang tahanan, Lord, na maunlad. Lord, isang tahanan, Panginoon, na puspos ng iyong pagmamahal. Kasama po kayo. Lord, doon po sa Garden of Eden. Lord, bagamat kami po ay nagkasala sa panunukso ng kaaway, Lord, at napalayo, Panginoon, sa tahanan po namin. Pero salamat po dahil sa Panginoong Jesus na muli po kami nakabalik sa aming Ama na nagnanais, Lord, na magkaroon kami ng isang tahanan kasama po kayo. Salamat po, Ama, dahil hindi nyo kami sinukuan sa kasaysayan ng tao. Lumikha ka ng iyong tirahan sa aming kalagitnaan. Lumikha ka ng tabernakulo, lumikha ka ng templo, tumili ka ng isang bansa para iyong panahanan, para makasama ka namin. Lord, marami pong salamat. Hanggang sinugo ninyo ang inyong anak upang kami ay maging mga tahanan po ng iyong banal na Espiritu. Maging tahanan ng aming Diyos. At magkaroon kami ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Lord, sa aming pamumuhay, sa panahon namin ngayon, maranasan namin, Lord, ang iyong tahanan. Sa pangunguna ng aming mga tatay, na patuloy niyong palakasin, Lord, bigyan ng katapangan, kalakasan, na nagmumula po sa inyo para pangunahan ang bawat sambahayan. Lord, kayo po ang pumili sa mga tatay para manguna at ibinigay niyo ang aming mga asawa para sumuporta sa amin, para gampanan ang responsibilidad na iniatang niyo sa amin, na ang buong daigdig na ito ay aming mapamahalaan at maging tahanan po namin na yung mga anak, kasama po kayo. Lord, ganoon din sa aming mga tahanan ngayon. Katuwang ang mga anak, Lord, naggampanan ng kanilang responsibilidad na habang sila ay nasa ilalim ng tahanan ng kanilang mga magulang, wala silang ibang gagawin kundi ang mahalin ng kanilang mga magulang na nagre-resulta ng kanilang pagsunod, pagpapasakop sa kanilang pong mga magulang. Salamat po, Ama, na meron kaming pamilya. Kung meron man sa amin na nasira ang aming mga pamilya, Lord, nananalangin po kami, nabubuin niyo ito. Magiging maayos, Ama, ang aming mga sambahayan dahil ito ang gusto po ninyo. Makalaya kami, Lord, sa anumang pang-aalipin ng kaaway. Sa halip, Lord, ang bawat sambahayan ay maranasan, Lord, ang buhay na ipinangako po ninyo. Ang madalangin ko po ang iyong anak ngayon
na naghahanap ng isang tahanan, o maaaring naghahanap ng tatay sa kanyang buhay. Ama, dalangin ko po, masumpungan niya, Panginoon, mula sa inyo ang pagiging tatay sa kanyang buhay. At mula sa inyo, Lord, maramdaman niya ang isang tahanan kung saan siya bilang yung anak. At mailagay mo rin po siya sa isang tahanan, Ama, na meron siyang kikilalaning mga magulang, mga kapatid, Lord, na sama-samang susunod at magmamahal po sa inyo. Ama, marami pong salamat. Wala kang ninanais sa amin na maging ulila. Ang bawat isa sa amin ay nais niyo po na merong isang tahanan na aming pinapangalagaan, pinalalago, pinagayaman, at inaalagaan, Lord, at binabantayan. Ama, marami pong salamat. Salamat sa napakagandang plano niyo sa amin bilang aming Ama na nagmamahal po sa amin. Salamat po. At patuloy itong mangyari sa buhay ng bawat isa. Panginoon, patuloy namin itong maranasan. Lord God, ang kagandahan ng buhay, ang Eden, Lord, na nais niyo para sa amin. Salamat po ng marami. Purihin ka nga po, Ama, sa iyong pinakamataas na papuri sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Amen.